Dahil may bagyo, ayan lahat maghahanda tayo. Aalisin natin yung mga pwedeng liparin din ho sa kubo. Nagkuha din kami ng pagkain ng kalabaw para hindi ho sila magutom. Nung tumataas ng tubig, ayan, tinanggal na ho namin yung patubig para mailikas na. Pagdating nung gabi ay lumalakas na yung hangin, muntik pa rin masira yung aking bangka. Nasira din ho yung aking balag at ganito na din ho kataas ang tubig kinaumagahan. Hi mga katroops, magandang buhay! May bagyo nga pala mamaya mga katroops, kaya yan ako muna ay mag-aayos at maglilikas ng gamit din para maiwasan matangay ho ng pagtaas ng tubig. Kaya ayan, nagkape muna ako para may sigla tayo ngayong umaga. Pagkatapos kong magkape, ayan, nagpunta ako sa laot para makapangisda. Manguhuli muna tayo ng isda para meron tayong stock mamaya in case na babagyo. Kaya yung gagawin natin tanghalian mamaya mga katroops, yung mga mahuhuli natin. Kaya maaga ko naman daw para madami pa tayo magawa mamaya. Para libre na rin yung ating uulamin mga katroops. Buti na lang may nahuli tayo kaya may uulamin tayo mamaya. Kaya yan na nga pala yung last na iangat natin isplin mga katroops at yan ho yung huli natin lahat. Satong sakto na para sa kakainin natin ngayon may bagyo. Kaya nung pagkakauwi ko mga katroops, ayan nagsaing na muna ako para siguradong kakain tayo mamaya at meron na. Baka mamaya kasi bigla mawala ang kuryente kaya di yan ako nagsaing. Malakas ho kasi yung hangin saka yung ulan kaya hindi tayo makapagsaing diyan ho sa ating gatong. Gawa ng nabasa ho ng tubig ulan yung mga panggatong natin. Nung ako'y nakauwi, inuna ko munang alisin yung mga display natin mga troops na mga sombrero. Sayang kasi pagka ho yan ay natangay ng hangin, nabasa ay mas mabilis ho masisira. Si Itay naman ho ay nanguha ho ng pagkain ng ating mga kalabaw. Malaki kasi yung tinaas ng tubig ay hindi ho kakayanin ng kalabaw. Kaya kailangan ho talagang ikuha ng pagkain ng mga kalabaw para hindi sila magutom at mamayat. Yun ho palang malaking sambalilo ay akin din ho siyang tatanggalin. Mahirap na ay bago lang tayo nagkaroon niya ay madadali agad ng bagyo kaya kahit kakakabit ko lang ho niyan ay akin ho yan tatanggalin. Sana nga ho'y madagdagan ho yung malaking sambalilo natin. Meron pa kasi akong inaawitang isa. Siguro pagkakatapos na ho ng bagyo saka natin ibabalik iyan mga katroops. Yan na nga pala yung level ng tubig halos umabot na sa aking tuhod. Hindi yan na nga pala sumampa na sa pangalawang step ng ating hagdan. Para hindi ho mabasa yung ating mga sambalilo ay diyan ko na ho siya inilagay sa loob ho ng kwarto. Diyan na din sa ilalim ng kama. Yun palang damo na kinuha ni Itay ay akin ho yan ilalagay diyan sa paragos para mas mabilis ho namin makukuha pag ho kami magpapakain na ng kalabaw. Si Kaloy naman ay medyo may katipiran pang kumain ng damo. Hindi pa masyadong sanay. Sanay pa doon gumata sa kanyang ina na si Carla. Kaya ang madami-dami lang ho natin mapapakain ay si Carla at saka ho si Kalo. Yan talaga yung isa sa mga problema ng ating mga kalabaw mga katroops. Pag gayan ho talagang mataas yung tubig ay nawawalan na sila ng pagkain. Kaya kailangan mo sila kuwanan doon sa dulo para ho makakain sila. Dinagdagan na natin yung kuwa para hanggang gabi ay meron tayo maipapakain sa kanila para may lakas sila. Gawa ng gabi pa dadaan yung bagyo din sa amin. Ay na nga ho'y papunta na ho kami diyan ho kay Carla para pakainin. Madami din hong kalabaw diyan sa may tapat. Pero si Carla ho yung ating pakakainin mga troops. Pinakita ko yung damo para magpunta na siya. Kaya nung nakita niya yung damo ay agad-agad na siya pumunta para makapag-almusal na siya. Yung namang anak niya ay kasama niya si Kalo. Magtotropa kasi yun mga katroops kaya kung nasan si Kalo minsan pupunta siya, babalik siya sa kanyang ina, babalik siya kay Kalo para makipaglaro. Pero ang mapapromise ko talaga sa iyo, hindi kita paglalaruan. Ay, bira lang. Pagkatapos pala namin mapakain si Carla saka ako si Kalo, ayan, pumunta kami diyan sa patubig para mailikas namin. Mahirap na kasi baka abutin ng tubig ay masira. Ay wala ho tayong gagamitin sa pagpapatubig para pag nakapagtanim na tayo sa summer. Medyo may kaganda at kakapalan pa yung belt niya kaya itatabi natin yan. Medyo may kamahalan din kaysa bibili pa tayo. Ayan, binuhat na namin. Talagang mabigat ho yan mga katroops. Ay talaga naman mauubos ang lakas mo diyan. Pero syempre magkakapilan tayo, babalik na yung ating lakas. Diyan na ho namin nilagay sa may tricycle mga troops at hahakotin natin papunta doon sa kubo. Medyo nagpaparamdam na diyan yung hangin at pautiuting ulan mga katroops. Tiuti na din ho palang tumataas yung tubig kahit hindi pa ho naglalandfall yung bagyo. Tumampa na nga diyan sa kalsada pero maya na ho natin ibibigas yung ating motor. Dahil patuloy nga tumaas, inaanod na nga yung hose at lumulutang. Kaya ang gagawin ko ay lalagay ko na diyan sa kubo para hindi na matangay. Isa din kasi yan sa gagamitin natin sa summer pag nakapagtanim na tayo. Dahil patuloy nga ang pagtaas ng level ng tubig, ayan, pupuntahan na natin yung ating motor para mailikas na doon sa may mataas na kalsada. Hirap na maabutan na mas mataas pa, baka masira pa yung motor, mas lalo tayo magkaroon ng malaking problema diyan. Kaya hanggat kaya pa, tara, iangkat na natin doon sa unahan. Hindi ko na nga ho ilalagay,
medyo may kalayuan po sa mga kalabaw para maiwasan masuwag ng kalabaw baka mamaya ay upuan. Upuan ba? Ay wag lang humatutumbuhan ng malaking puno ay iyak malala. Ito na nga naggabi ng mga troops at naglantol na ang bagyo at nagparamdam na nga sa ating bahay kubo. Sobrang taas na ng tubig nasira na din yung diyan sa unahan. Doon naman ho sa may kubo ay binaba natin yung folding na yero natin para sigurado na hindi siya bibigay. Pinagbababa ko na nga pala yung mga breaker doon sa unahan mga troops para sigurado kahit may matumbang puno, tumumba ho yung mga poste, wire ng kuryente, hindi tayo makukuryente. Kahit abutin yung outlet na yan, hindi tayo makukuryente mga troops dahil sobrang gabi na, mga alas 10 or mag-aalas 11 na yan mga troops. Yan, kumain muna ako ng Lucky May, pampainit din ng katawan. Nagkape na din ako mga troops para syempre energy tayo dahil magpupuyat tayo, pamatagalan to. At akin na din palang inilabas yung ating pamalakasan solar na magagamit natin na hindi pa natin ay kakabit doon sa poste. Diyan nga sa ating bahay kubo, diyan sa kwarto ay tambak na ng mga gamit. Yung mga gamit ko ho sa labas saka sa baba ay dini ko tinambak. Paglabas ko ng mga bandang alas 11 mga troops ay talagang mas tumataas pa yung tubig at palakas pa ng palakas yung hangin mga troops saka yung ulan. Madaling araw nga't ako'y napababa ay yung aking bangka mga troops. Kung mapapansin nyo ay muntik na mabaa kaya agad-agad kong inalisan ng tubig. Napapansin nyo kasi kanina mga katrops ay napakataas ng tubig na bigla ho siyang nawala yung tubig kaya na nangyari sa ating bangka ay napapatong doon sa bato. Kaya muntik na mabaa kaya tinanggalan agad natin ng tubig kasi wala tayong gagamitin bukas pag yan ay nasira. Buti na laan nagkaroon na ng crack doon sa gilid, hindi siya natuluyan mabaa. Bumaba ang tubig pero lumakas ang hangin saka ho yung ulan. Kaya nung pagkakalabas ko na yan mga katrops, pagkakit ko ho ng bahay kubo ay nag-stay na ako doon dahil hindi naman hugay ang kataas na ang tubig. Kaya safe na tayo din sa kubo mga katrops, hindi na tayo liligas doon sa itaas. Yung mga manok katibay mga katrops kahit gano'ng kalakas ang hangin nakatayo pa rin. Ay katibay pala ng mga manok sa lakas ng hangin. Talaga naman nakatayo pa rin kahit gayong kalakas na. Yun nga lang ay takot talaga sila sa tubig, hindi sila lumulusong. Kaya kung nasaan ay walang tubig ay andun ho sila. Doon na ho ako magbabantay sa itaas kung tataas pa yung tubig mga katrops. Mataas naman ho yung ating flooring kaya safe na safe tayo diyan. Habang dumidilim ay palakas ng palakas yung hangin din. At ito nga pala yung mga iniwan ng bagyo mga katrops kinabukas. Medyo bumaba yung tubig pero uti-uti pa din hong lumalaki. Kaya yung mga manok diyan ay nandiyan muna sa nalaglag na yero. Diyan na muna natin siya pinakain. At yun naman hong balag natin sa kabila ay nalaglag na ho yung kanyang bubong, yung mga pawid. Tapos yung level ng tubig din sa baba ng kubo ay ganito ho kataas. Umabot na ho siya sa binti ko. Pero kagabi mga troops ay halos umabot na siya sa dibdib. Kaya lagi ho tayong mag-iingat mga katroops. Sa palambing pala mga katroops ng aking red app ay baka naman ho iyo ma-subscribe Georgian TV. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love!